Magandang araw sa inyo dyan mga ka-idol. Ako po si George Quiano, the car loan expert. Today's video mga ka-idol, meron po tayong importanteng topic. Topic na kung saan ay malaking tulong po para sa inyo. Lalo na kung kayo po ay into buying ng bagong sasakyan. Mapakas man yan, bank PO, or in-house financing, pwede rin sa truck or even sa big bike. Panoorin po ninyo ang video ito hanggang matapos dahil malaking tulong po ito para sa inyo. So ang topic po natin mga ka-idol ay tungkol po sa comprehensive insurance. Paano ba ang sistema ng comprehensive insurance? Magkano ba ang mga premium niyan? Magkano ba ang participation niyan? Paano ba makaka-claim niyan? O, di ba? But before that, nais ko muna i-promote sa inyo na ako po ay nagbibenta ng quality dashcam. Kung kayo po ay may existing na sasakyan, wala pang accessories gaya ng dashcam, palagyan nyo na mga ka-idol. Dahil kung nakapinancing po ang inyong sasakyan, no, at wala pang dashcam, ito po yung magiging strong evidence po ninyo in time na may claims po kayo. At hindi lang yun mga ka-idol, added safety features po ito para sa inyo. At strong evidence po ito sa mga nangyayari po sa ating paligid. Okay? So, mag-comment lang kayo sa video ito at i-follow ako sa aking Facebook page para malaman po ninyo yung mga variances na binibenta po natin, yung mga corresponding features, at the same time yung mga prices. Okay, tara, let's go mga ka-idol. Dalawang klaseng insurance po yan. Una is yung TPL, third party liability, para po tayo ay marehistro. At pangalawa po is comprehensive insurance. So iba't ibang company po yan mga ka-idol. Mostly po dyan ay naka-tie up po sa mga car dealers na wherein every time na bibili po kayo ng sasakyan, lalo na kung naka-promo, ay included na po yan doon sa promo. Meron na po kayong free comprehensive insurance. Okay? At doon naman sa mga cash buyers, optional po yan. Pwede nyo pong kunin or pwede pong hindi. Pero if I were you, kumuha na rin po kayo dahil sometimes hindi po natin inaasahan, biglang nagkaroon ng aberya, wala po tayong sapat na pera, nako, magkakaproblema po tayo when it comes to finances, di ba? So ganito yan mga ka-idol. Magkano ba ang premium ng comprehensive insurance? Okay? Mostly, customers shoulder the insurance kung bibilin po nila ang sasakyan through cash, bank PO, or yung mga bibili po ng sasakyan sa mga second hand. Ibig sabihin, kayo po mismo ang magbabayad o magsho-shoulder po niyan. Depende po yan sa year model ng inyong sasakyan, depende po yan sa variant, at syempre yung category. Kung ito ba ay kotse, SUV, truck, or big bike. Nakadepende po yan. Depende din po yan sa insurance company. Depende din po yan sa rate na ginamit. Depende din po yan sa sa ahente na kausap po ninyo. Kung kayo po ay pagbibigyan niyang mababa or medyo dadalihin po kayo. So depende po yan. At depende rin po yan kung cash mong babayaran or kung gusto mong installment po, pwede. May installment na dalawang klase. May installment na over the counter, through GCash ang bayad, o po pwede rin pong PDC. So if I were you, bayaran mo na lang ng cash or mag-issue ka ng PDC para safe mga ka-idol. Dahil mahirap talaga mag-claim ng insurance lalo na kung hindi po bayad ang comprehensive insurance. Okay? So, yung rates na yun mga ka-idol ay nakadepende po yan sa mga kausap po ninyo. So, wala po kayong idea when it comes to rates, no? So, if I were you, magpa-compute po kayo sa mga different insurance companies or agencies or mga car dealers. Makikita mo naman doon kung sino yung mababa based doon sa price and coverage na ino-offer. Kung pare-pareho ang price, coverage offer, pagdating sa premium, medyo may malaking baba doon sa kabila, at sa tingin mo medyo maganda naman ang reviews, no, yung mga previous owners, why that, 'di ba? Kunin mo na doon mga idol, 'di ba? Kaya kailangan maging mautak, maging masid po kayo
sa mga katransak po ninyo dahil yung perang pinababayad po natin syempre talagang pinaghihirapan din po natin yan. Okay? So when it comes to claims, okay, kung sa dealership po ninyo yung kinuha ang inyong sasakyan, of course ang claim diretso po yan sa dealership. Okay, pero pag kinuha po ninyo sa labas po yan, of course, yung kausap po ninyo agency or yung kung sino po yung agent. Kung wala po yung agent, of course, diretso po kayo sa agency. Make sure na pag wasak po, kumuha po kayo ng insurance, meron po kayong taong contact, no? Somebody will help you in terms of emergency or sabihin natin hotline. Alamin din po ninyo kung meron silang ino-offer na 24-hour towing. Sino yung kukontakin? Ano bang company to? 'Di ba? Ilan ba ang kilometers na allowable dito? After na makonsume ko yung kilometers nito, magkano ba per kilometer ang bayad ko? Oh, so be mindful dun sa kukunin po ninyong policy before po kayo magpakawala ng pera. Okay? When it comes to claims din naman sa labas, okay, depende po yan sa klase ng claims, idol, okay? So may claim na on the road na nangyari po sa daanan, no? May nakabanggaan po kayo, whether kung siya may kasalanan o ikaw may kasalanan, kailangan po ninyo ng police report or report coming from the enforcer. Okay? And then, kailangan po ninyong picturean, nakita po ang plaka ng inyong sasakyan at kung maaari, kita rin yung plaka ng kabila. Wag na wag po ninyong paghihiwalayin ang inyong sasakyan hanggat hindi po ninyo yan napipicturean. Okay? Next, mga ka-idol, is hanapin mo ang kanyang registration, ORCR, kung updated ba yung kanyang OR, okay, check mo rin yung kanyang driver's license ng kabanggaan mo, baka naman paso yung lisensya nyon. Kaya kung medyo may guilty kayo or kayo yung justifiable na medyo may kasalanan ng konti pero kabanggaan po ninyo is paso pala yung lisensya, may labang kayo, idol, di ba? Or sabihin natin yung kanyang sasakyan ay paso din yung OR, may labang pa rin kayo kahit papaano, di ba? So ganun yung mga ka-idol, get all those informations, then kolektahin mo yung mga requirements na kailangan mo gaya ng 2 valid IDs mo, insurance policy mo, or affidavit kung wala na pong mga enforcer, affidavit po, let's say kung nakaparking po ang inyong sasakyan sa inyong bahay or sa labas, biglang may nangyari na hit and run na inyong sasakyan, affidavit na lang yun, hindi na kailangan yan ng police report. Okay? Ay, ibig sabihin po ng affidavit parang incident report yun na nilalahad mo kung ano nangyari, anong oras na yon, 'di ba? And kahit Tagalog pa yan, idol, tatanggapin po ng insurance yan. Okay? Then next po yan, idol, is isasabit mo po yan sa kasa or sa insurance company. Ngayon, before mo yan i-submit, kailangan nakapagpa-estimate ka na. Pa-estimate ka sa kasa or sa talyer, no, yung accredited na talyer nila as long na tumatanggap po ng cheque. Okay? Make sure na accredited po nila yan. Bakit kailangan mo yun, idol? Siyempre, para ma-estimate po ng insurance kung magkano po yung babayaran nila. And kapag kasa po yan, medyo lunok-laway po ang insurance yan in terms of claims. Bakit? Dahil medyo mahal. Pero kapag sa talyer po yan, medyo mabilis po silang mag-exhaust ng pera, ng bayad para dyan dahil medyo nakakatipid po sila dyan kahit papaano, di ba? At depende po rin sa inyong bangga, idol, no? Depende po yan sa magkaano po ang inyong claim. Baka mamaya ang claim po ninyo ay umabot na 200,000, 300,000. Magdasal ka na, idol, dahil aabot po talaga yan ng 6 months or sometime 1 year. Depende po yan kung minalas-malas, idol. Disclaimer lang, okay? Hindi ko naman nilalahat pero talaga nangyayari yan, mga ka-idol. The more na mahal ang inyong claim, the more na matagal po ang process. Bakit? Kasi mahal po malaki po ang ilalabas na pera po ng insurance. Yan ang totoo talaga, mga ka-idol. At perfect example, meron tayo dito mga sasakyan na kung saan ay pwede ko pong i-discuss din po sa inyo, mga ka-idol, kung paano po yung sistema. Okay? Para magkaroon din po kayo ng idea. Okay? Gaya nito, mga ka-idol, no? Ganyan. Toyota Innova. As you can see, sobrang smooth yan, mga ka-idol. Anyway, binibenta ko ito, no? Pero papaayos pa ho namin yan. Okay. So, wait lang.
So as you can see mga ka-idol, sa front po niya, hindi mo naman masyadong obvious na meron siyang tama. But pag nilapitan mo po siya, gaya ito, ayan. Ayan, meron po siyang scratch at lubog po siya, may dent po siya, idol. Ayan, oh. So mayroon po siyang lubog. Ayan. Tapos dito po sa baba, malalim po siya na scratch. So hindi na po siya pwedeng i-buffing. So kailangan na po itong masilyahin. So dito sa front, from here to here, yan po ang first panel, second panel, third panel, fourth panel. So sa insurance po, kapag may claim po kayo, hanapin po ninyo ang deductible or participation. Okay? So let's say 3,000 yung participation po natin. Once na side swipe po yan, buong yan, 3,000 lang po yan. Okay? Kahit hanggang dito po yan, tapos medyo lumaktaw ng konti, tapos umabot din doon. Basta same event mga ka-idol, 3,000 po yan. Okay? Except kung ito may tama ngayon, tapos yung previous, yung last year or last month, may tama din dito, gusto mong ipasabay, pwede po yun, pero additional payment po yan, idol. Okay? So, depende na lang po yan sa magkukot po sa inyo. Mapa-car dealer man yan or talyer. So, this is a perfect example dito sa Forester. Ayan mga ka-idol, oh. Ayan, as you can see, yan, oh, ang lalim ng gas-gas na yan. Hindi na kaya ng buffing yan. Ayan. Tapos may mga, siguro mga 5 dent pa yan, idol. And then meron pa ho yan dito sa gilid. Ayan. Ayan. Kung ang scratch mo ay minor lang, gaya nito, idol. Yan, minor to. Pero hindi na kaya ng buffing. Sometimes kaya ng buffing, no? Pag hindi na kaya ng buffing, kailangan na po itong pinturahan. So, buong ito, pipinturahan po yan, idol. Okay, at yung color po ay meron po yan tinatawag na code. So, kailangan alam po ng pintor kung ano ang code po na gagamitin yan based dun po dun sa sasakyan na yan. Okay, so pipinturahan po ng buo yan, idol. Ayan, pero sa mga car buyers, buy and sell, gaya po namin, mas gusto po namin yung may gas-gas na. Bakit? Kasi yung sometimes, pag pinaayos po ninyo, pinapinturahan po ninyo yan, hindi po nakukuha yung tone neto versus tone po neto. So, medyo mukhang chop suey siya, idol. So, ang hirap po diskartehan po niyan. So, bababa po ang resale value ng ating sasakyan. Mas gusto po namin hubad, gaya nito, idol. Maraming tama. So, kami na bahala po magpapaayos yan kung sakasakali. Okay? So, may mga dent din dito. Ayan. So, sa talyer, ang singil po niyan, siguro mga 2.5 to 3.5 per panel yan, pag sa talyer. No? Pag sa insurance po niyan, isang bayaran mo lang yan, idol. Kahit sa talyer mo pa ipapagawa yan. Isang bayaran lang po yan. Okay? And then, dito sa harapan, ayan, gaya nito, meron discoloration dito. Tapos check nyo rin po kung nakaangat. Bakit nakaangat? Baka po ito may nabaling clip dito, no? Ayan. Pag hindi na yan babalik, idol, pag mayroong nabungi doon, hindi na yan naibalik, siguro palitin na yan, idol. I-request mo na ipalit yan. Napalitan na pala yan. Or pag nabutas po yan, nabangga, nabutas, palit na yan, idol. Matic na yan. Pero kung goods pa yan, walang palit. Pipinturahan lang po yan or mamasilyahin lang po yan. At kapag nabasag din po ito, idol, okay, siguro ang price po nito nasa average ng 15,000 yung ganito. Depende po yan kung gawa po ng China or gawa po yan ng Japan. Ayan, so ganun lang yan mga ka-idol. So sa itsura po ng sasakyan na ito, kailangan na po ito ng washover, no? So sa washover, ang price po nito, mag-average po ito ng 40 to 50,000. I don't know kung sino yung mga kausap po ninyo na kaya pong mas mababa pa, but normally siguro ganun po mga ka-idol, 40 to 50,000, ganun po. Okay, so gaya nito mga idol, ayan, oh. Yan, I think butas na ito, idol. Ayan, so ito palitin na to ng bumper pag ganito. Ayan, okay, so ganun mga ka-idol. Sample ko lang po yan sa inyo mga ka-idol. May mga nagtatanong, Sir George, ako bayad ako ng insurance, bakit hindi ako naka-claim or bakit matagal ang claim ko?
check mo idol, baka hindi po bayad ang iyong insurance. Kung meron ka namang resibo at natatagalan ang iyong claim, maybe malaki po ang claim mo. Maabot po ng 100, 200 or 300. Medyo matagal po talaga ang process kapag ganyan mga ka-idol. Aaminin ko na kagad sa inyo dahil nangyari na po rin po yan sa mga ibang kliyente na mga nakakausap ko. At naka-experience na rin po ako ng ganyan. Doon naman sa mga walang insurance, right on the spot, pabayarin nyo na kagad mga ka-idol. Okay? Kaya nga, kailangan nyo tanungin sa mga kabanggaan po ninyo kung mayroon bang insurance o wala. Dahil kung walang insurance nyo po ang sasagot ng bangga. Lalo na kung kayo po ang may kasalanan. Kung sila ang may kasalanan, okay, wala silang insurance, pabayarin nyo po sila ng deductible or participation, but kailangan yung dagdagan dahil yung efforts po ninyo, yung pagod po ninyo. Let's say 3,000 ang deductible, gawin mo 6,000, 10,000, whatever you want, 'di ba? Dahil naabala ka di ba? Para next time medyo mag-ingat na rin sila. Paano kung nakabangga po sa inyo tricycle driver or tag nito yung taxi driver, no mercy pagdating ganun sa mga ganun idol. Kailangan pabayarin nyo rin sila. Depende na lang kung justifiable yung kanilang pagmamakaawa sa inyo. But if I were you, singilin nyo pa rin sila kasi pag di nyo sila siningil, magiging habitual na yan. Magiging libre na yan for life. Hindi lang sa inyo kundi sa ibang mga motorista pa. Magiging kamot ulo na lang palagi. Hindi na sila mag-iingat pag ganun. Kaya iniiwasan po natin kahit papaano na kailangan medyo may strong na o mangipin tayo ng konti, 'di ba? Para maging aware po sila na hindi ako basta-bastang maging kamote driver, 'di ba? Dahil talagang no mercy ang ibang mga car owners. Okay? So ganoon lang yung mga ka-idol. Anyway, kung meron pa ho kayong mga questions, feel free to ask me. I-follow nyo lang ako sa aking Facebook page, The Carlon Expert. Okay? So, thanks for watching kay George Kiano.